as content creator or as lagi ako nag-share sa inyo ng kwento-kwento ng buhay ko, may mga bagay na gusto kong i-share sa inyo, tas bigla siyang dumadami. My quiet moments are in the night kapag tulog na yung mga anak ko, and during early morning like 5 o'clock. It's good na meron akong outlet ng nararamdaman ko, and I don't care. Breathe it out. I wanted to reflect. I wanted to take it out of my heart. And I wanted to tell it to you guys. This is my choice. Okay? Choice ko to. At kapag ka-choice kong sinishare ng ganito guys, hindi ako pinagsasabihan or pinagbibilinan ng mga kapatid ko kasi they are never, meron siyang prepare para sa mga bata. Galo, gamit, bagay, whatever. Kahit ano, savings plan, whatever. Kahit ano. Okay? Ayan na siya guys. Sabi niya sa akin, bawal daw siya na late. So dapat 5:30 pa lang. Nandito na kami sa loob ng bakery kaya baka maubusan daw kami ng favorite na tinapay. In fairness, ang sarap ng mga tinapay nila guys. Ako mahilig talaga ako sa tinapay. Kaya pag nalaman ko na may mga 50% off or buy one get one yung mga tinapay, talagang target luck yung mga masarap. Target luck. Ayan ang tinarget ni Madam Ten Gibbs guys. Oh, yan ay durian 3D cake. Pero parang napalpak sila sa kulay na green, no? Ganyan ba ang green ng durian? Hindi. Oy. Pero di bali, baka mamaya sobrang sarap naman sa loob. So 1,500 pesos yan. Kalahati na lang 50%. 750 na lang yan guys. Then eto masarap yan. Burnt cheesecake. Diba? So, kung may birthday ka, ano yan? May gelato sila. Oy, homemade. So, kunyari may birthday ka ngayong araw, ang cake mo, alas 6 pa. Kay alas 6 pa yung buy one take. Alas 6 pa yung 50%. So, wag ka muna mag-cake ng buong araw. Antayin mo mag alas 6. Kasi masarap talaga dito yung kanilang mga pastries at bread at cake nila. Parang gusto ng mga bata, yung may feeling, no? Cookies and cream. Ano yun? Too much sweet. Parang masarap yung German. Yung caramel, parang coffee. Ayun, white choco, matcha, mango. Tawag naman yung grab na. A few moments. Muscle mo daw, be. Pakita mo yung be, yung gina-gym mo ng ilang sige. Wala. Wala pa sis. Huwag ka mag-effort. Huwag ka masyado mag-effort. Wala pa talaga sis. Eto lang nakita ko sis, yung love handle lang dyan. Ayan. Yung sa puwet. Ay na. Kanina pa siya nagalaway dito sa homemade gelato. 200 pesos. Naantay niya pa na may kahati siya. Ay, hirap talaga ng buhay ng mga negosyante. Lahat ginakalculate ng utak namin bago magbili, guys. Saan? Oo, wow. Pwede hawakan, sis. Baka mamaya ipabili sa'yo yan. Hindi naman sabi na do not touch. Galing Parang higawa talaga. Totoo ka to? Totoo, pero hindi for the eating. Pwede pala siya, no? Na hindi siya mag-amag. Siguro may ginalagay para hindi mag-amag. Ginahaluan nila yan ng plastic. Hindi. Ginahaluan nila ito ng semento. Kasi mabigat. Yes. Tsaka merong ano yung pampakintab sa kahoy? Try mo kagatin. Try ko tapon sa'yo. Tapon ko sa'yo. Sampalin kaya kita niyan. Saan? Chessboard. Hindi kayo organized. Uy, may nag-order. Sabi niya, hindi pwede magpa-reserve. Ba't may nagpa-reserve pa? Pinaway. Guys, 5 minutes na lang. 5 minutes na lang. Uy, sis, tingnan mo yan. Masarap. Mangosteen, Home, OMG. Sis, pomelo jam. 500. Ito, 540 tatlo na. Pineapple, pomelo, tsaka watermelon. Dragon fruit jam, nagawa nila sisters. Nagawa sila? Oh, pwede maghingi. Pwede maghingi. Shout out naman ako dyan, sis Toots and siblings. Pahingi kami ng free sample ninyo, tapos pabili kami ng isa.
Para tumagal ng 2 buwan. Yung free sample pang 1 month. Yung another na binili pang 1 month. Itong mga wine na to, pero try natin. Kasi may nakilala ako before, oh, 'di ba? Nung panahon na nagpapaduding pa ako, sabi niya, Sauvignon Blanc. Tama ba 'yun, guys? Ito naman, Merlot. Saan ka dyan? Ito naman, Cabernet Sauvignon. Tama ba 'yun, guys? Koreksyonan niyo ako kung mali, guys, ha. Ito naman, Ora Madre. Italian organic wine. Uy, ang mahal, ha. Uy, ano yan? 10,900 pesos? Or 10,900? So, tag 90 lang yung isa nito? 10 piraso, 900? Tama ba ang pagkaintindi ko, guys? Isang, cheese, ano yun? Burnt cheesecake. Sa donut, kahit 5 lang, tag-isa lang sila. Anong flavor lang ga yung German donut. Isang German donut, isang cookies and cream. Tsaka 3 strawberry. A few moments later. Ano po? Sulit na po, 200. Okay na, uy. 200 yun, ang dami. Ang dami ng 200. Ano yan? Wala, may label. Ayaw lang, dugmok man. Saan mong gusto? Masarap lang yan. Ito lang masarap. Cornflakes? Hindi. Ito lang. Gani, di ba gud na tangan-tangan kay pukpud. Oreo. Ayan, kunin mo sa taas. Damihan mo sis kay mahalang almond. Masarap ha, in fairness ha. Kabalo na ko sa sigada lugma sis. Trampoline. Tama na yung dito lagi, mga na sila. Saan ang Trampoline? trampoline? Di ba tayo trampoline rin mo ako kayo? Fountain castle ang gusto nila. Itong upside down siya. Ito siya, kasi pa daw mapisit sa mga bata. Draga ang buffet. So hindi kami nabudol, nag-order kami worth 1.5 ng ulam. Kasi sa baba, 1,800 ang kanilang buffet. Ready, grabe. May lechon, Jer? Wow. May lechon. Bumili na lang kami ng ulam sa labas worth 1.8. Uy, native chicken to, diba? Yes. Wow. Kain tayo, guys. Magligo ka, Jo. Ligo ka, Jo. Kamusta ka siya? Mga bata, nanonood pa ng TV, kakain muna yung mga adults kasi hindi namin sila maalagaan kung kami ay patay na. So, kailangan magbuhay muna kami mauna. Di yan talaga ang advice Yan sa talaga. mga yaya at saka una kakain ang yaya. Kasi pag utom ang yaya, bilisan niya ng subo ang bata. Ay, oo, no. Tama ka. So, dapat busog. Busog mo na yung feeder. Feeder. Kami yung feeder. Feeder ka. So, kain muna tayo. I want the shell. Asa rin yung mama sa mukha niya. Wala kami mga mama, sis. Ikaw na muna mag-alaga, sis. So, nag-order kami ng seafood. Namin, may gina-manage. Seafood. Nagagawa ng mali. Seafood, shrimp. Ayan. Oh, ayan. And then, konting kanin. Guys, iya-iya. Adyo-adyo tayo, ha. Kay survival na to. Dali na mo. Parang walang pakialam Basta lang mo kung diin mo. Eternity later. Dahil ngayon ay araw ng Davao. Ilang years sa Davao. Ay, explain mo muna yung Kadayawan Festival. Kay marami ang hindi may alam. Ano ba yung Kadayawan Festival? Kadayawan Festival is festival ng Davao. About yan? about their culture and history and originality. Ano daw? Magaling dyan guys, Sorry. pero pagbenta okay lang. So, isa ito guys sa kanila. Uy, grabe. In fairness, isa na lang talaga to natira. Yes. So, dahil nauna si Madam Tiangil sa Pela kanina, Sabi siya ang sa'yo na, nakakuha. magpila tayo no, Oo. kay maraming maglinya. Marami pala naglinya guys, na nag-aantay sila ng 50% off. Tulad namin, naghihintay din sila ng discounted. So, sabi nila, special daw nila to talaga, itong durian cake. Tingnan natin kung gaano Dali ka-special. guys. I-zoom in natin. Okay, Cuchillo, please. Ano pa daw?
May kutsilyo. Ayan. Dito ko iparap yung camera kay makita si Glenda na masarap yung buhay niya sa likod. So, ito yung pungango, guys. Amo ni siya natawag ang pungango. Pungango, gidya? O, kagatin mo ang pungango, be. Mm. Wow, pungango. Sinuot man gud na nga pungango. Dili, uy, chocolate yan. Ito daw yung durian na cake na hindi daw sweet. Be, tingnan natin. Wow. Ice cream yummy. Ice cream good. Okay. Okay, taste test. Of truth. O, sige, Taste taste test. Kutsara ga, please. Go. Kutsara and char. So, wag muna natin tikman yung icing. Para Dito muna tayo sa katawan. Oo. Para, Parang may real durian, Beb. sure, ha? Oh, Pag mag-alala, hindi to sponsored, maging honest ka. Anong lasa? Kasi ang price niyan 1.5, pero 1.5. 750 na lang. kasi nag-last 50. Oh, sige, It's a worth good it ba? deal. Murag ano no? Durian na durian. Talaga. Oh, sige. My But turn. not sweet. Okay, my turn. Ready. Ikaw muna. Si Ma'am Sheena muna. Ready? Get set. Go. Go. Bigyan natin sila. Mga mahilig yan sila sa durian. Matatakaw sa durian to mga kapatid ko. Ako, hindi ako masyado sa durian. Pero meron akong craving, Ano mo siya? from Lasang 1 to 10, not sweet. not sweet. Not sweet ba? Lasang durian. Talaga? As in, anong level ng durian lasa niya? Kayo guys. Glenn. From 1 to 5. 1 to 5. 4. Hindi original durian. I don't think so. Parang original naman siya. Parang hindi. Sige, ako na magtikim kasi para mababait yung mga kapatid ko. Ako muna. Kaya ako mag-ukray talaga ako. Bahala kayo dyan. Trying mo kahit masarap. Okay, smell. May amoy durian pero very light. Amoy siya lahat. 1 out of 5 yung amoy niya. Adalay, Jo. Tignan Taga Jo. Taga-iko ka na, Jo. For you. Nagpalitos lang dishwashing, no? No, dili tamis. Ano lang yung muhang comment? Gagi. Okay, meron siyang lasa durian. Pero hint lang. Sobrang hint lang. Ay, no. For 5 points, I would say yung lasa na durian niya is around 1.5. Very light. Sobrang light. Wala siyang pure durian. I think I would prefer durian float kaysa sa durian cake. Sarap. Pero masarap siya, not sweet. Joy, dalang tagag cake, Dad. Pero hindi siya matamis. Tama yung sinabi nila. hindi 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 matamis. Hindi siya tamis, Dad. Tayo dito sa chicken. Balik tayo sa chicken. Panira, magkakis. Ang icing niya, icing lang din talaga siya. But Wala the din cake, the cake is okay. The durian taste is there. Nothing special, guys. Not worth 1,500 pesos, I would say. Maybe if it's less than the price, like 50% off. 750, that's okay. But 1,500, mahal siya. No. I don't recommend for 1,500. Antayin nyo yung 6 PM, kunin nyo siya ng 50% off. Then it will be very good. Pero masarap yung kanya, yung kanyang feeling. Parang hinaluan siya ng napaka-konting durian. Masabi naman yung bachelors mo, tumahimik ka, piling matalino ka. Ano sabi? Seryoso naman. Tumahimik ka, Yiga. Ang OA mo. Parang alam mo ang lahat. Ano naman, Yiga? Parang alam mo ang lahat. Bakit nila sinabi yon? Feeling OA ka daw talaga. Siguro no, mag-less-less ka rin. Ikaw din nag-advise sa akin, mag-less-less OA ka din. Wala akong magawa, kaya nga ako vlogger, sis, kasi Kailangan niya exage. nagaputak-putak talaga yung bunganga ko. Pero ganito man talaga ako, guys. Sino sila yung nag-comment na yan? Kailan mo yan? Alam mo ka. Alam mo kasi minsan, i-check natin nag-comment. Baka robot yan, kasi yung mga comment minsan. Tingnan niyo ang durian, guys. Robot ka kasi walang puso. Walang laman. Inspired sa mukha ni Yega. Grabe sila maka-okray, guys, no? Hindi man kayo maganyan, kayo magpa-laser naman tayo soon. Laser Sabi daw. Part talaga ng buhay mo ang skincare. Kaya sabi nila, yung skin, part na ng buhay mo yan. Bakit parang gusto mong tumawa? Kaya alagaan mo yung skin mo. Kahit walang skincare, kung hindi mo gialagaan, oily ka kasi mukha mo. Prone yan sa acne. Masakitan ka pa, yan ang totoo. Kasi nung kasagsagan ng mga bashing sa akin, tumawag sa akin si Madam Ten Gibbs. Sabi niya, ayusin mo kasi yung mukha mo, kaya ka ginabash. Kaya ka
ko lagi ng bash left and right, ikapangit mo. Ganun nila ako, guys. Wala talaga yun sila Walang filter. Walang filter, walang ano. Sila mismo una nagtawag sa akin. Hindi para pagalitan yung basher. Ako pinagalitan nila. Kaya sabi ko, sige, tanggapin ko na lahat ng mga nag-sponsor sa akin ng mga salon and spa. Tinawag nila ako, guys, for hair sponsor. Sige, punta ako. Tinawag nila ako for manicure, pedicure. Sige, punta ako. Tinawag naman nila ako sa ano. Tinawag naman nila ako, guys, sa facial para tanggalin yung mga blackheads, whiteheads. Pumunta pa din ako. Kay sayang. Kailangan ko na talaga siguro, guys. Yung blinds ng glass, naka-open. Si Renz, hindi niya maklaro na open. Kasi nga madilim ang kwarto dito. Pero si Jerry nakahiga sa kwarto. Si Jerry, alam niya na nagpasok si Renz. Sabi niya, Renz, isarado! Nakasigaw siya kasi baka magubad si Renz ba. Tapos open yung blinds ng glass. Sabi Jerry, Renz, isarado! Alam po si Renz, isarado mo na kuya! Kaya naman yung pitahan! Isarado mo na kuya! Pero ginamit ni Jerry, is yung blinds ng glass na ipasarado niya. So hindi na-gets ni Renz. So, tinawag namin si Renz kasi baka magubad siya. Makita namin yung kagubatan. Renz! Sarado! Sabi niya. Ay, si Renz na, kisado ba niya? Ay, si Jerry sa ko, laga! Call a friend! Call a friend! Sabi ko sa kanya, ano ka na lang, ano yung sa tape, mag-change sa side B ka na lang, ikaw na mag-adjust. Magtalikod niya kung nakahubad si Renz na, otgan ka. Gag! Si Renz, dili manggod ko magubuti, maghilamos na manggod ko. Okay na, guys, ayos na naman siya. Sino Renz, pasok na siya, nawala, saka ang kaliban. Umatras yung ebak. Umatras yung ebak. Kasi yung style ng toilet dito, merong glass in between the toilet and the bedroom. Tapos yung glass ng toilet, meron siyang blinds. Sarado Renz! Isarado ba niya? Akala niya yung door, sarado yung door, pero yung blinds open. Anak ko, nakashave pang kaka. Masih kagubatan naman kita. Shout out! Ano ba kung si Renz ang matrumo si Jerry? Laga! Guys, maayong buntag sa inyong tanan. Ayan. Okay. Natatawa ako kasi every time na may gusto akong sagutin na tanong para sa inyo, syempre, ayan. Baka hindi maayos yung mic natin. Nag-microphone ako para hindi kailangan mag-struggle ng ating boses at maaga pa naka-bed voice pa ang all. But, sobra ako natatawa kasi every time na eto totoo talaga behind the scenes as content creator or as lagi ako nag-share sa inyo ng kwento-kwento ng buhay ko. May mga bagay na gusto kong i-share sa inyo tas bigla siyang dumadami siya na hindi ko natatapos yung dapat kong tapusin at dapat kong sagutin dahil nga na-overwhelm ako sa dami ng bagay na gusto kong pag-usapan natin. And it's very normal. I am the kind of person who, I do talk, yes. Normally, you will see me in my quiet moments. And when people see that, they don't really bug me or hindi nila ako pinipilit. Kasi those are the moments where I enjoy the quiet time. I really have them, you guys, and I need them. They are very important para sa akin. Most of the time, my quiet moments are in the night kapag tulog na yung mga anak ko. And during early morning, like 5 o'clock. Kapag 5 o'clock ng umaga, I do move sa living room. Sometimes, nagsuscroll lang ako ng phone ko or I go outside, I sit down, and I just enjoy yung mga quiet moment at saka yung sky, ganon. Somehow, at this age, napansin ko guys, no, nung tumungtong ako ng mga 33, 34, 35, 36, mas lalo kong na-appreciate talaga yung mundo, yung gawa ni Lord, lalo na kapag tulog lahat ng mga madlang people. Alright? So, I do try na talagang magkaroon ako ng quiet moments sa araw ko. It can be very late, it can be very early in the morning. If that's the only way that I will get that peace and serenity, I would really sacrifice my sleep over that one. But anyway, I have this very important question na gusto kong i-share sa inyo. And some people would think I don't have to answer. Actually, I do. And I really want to answer them. Ayan, yan ang totoo. Gusto ko siyang i-answer kasi somehow, this is my kind of reflection. Isa na din to sa reflection ko. And it's good. It's good na meron akong outlet
ng nararamdaman ko. And I don't care kapag sasabihin ng iba, binabash ka na nga dito, marami na sinasabi sa'yo ng mga hateful messages. People can talk. Okay? That's the reality of life. That's the reality of Filipinos, one of our culture. Okay, I'm not sure about other culture outside of the Philippines, pero people can really talk, lalo na dito sa Pilipinas. And everything can be an issue. Okay? Pag nagkasakit ka, may issue. Pag nagtatrabaho ka ng maayos, nagtatrabaho ka ng bongga, may issue. Pag hindi ka nagtrabaho, may issue. Pag hindi ka buntis, may issue. Pag nabuntis ka, issue pa din yun. Umuwi ka ng gabi, sobrang issue. Umuwi ka naman ng maaga, meron pa ding sasabihin. So, there's always that thing. Tumaba ka, may comment. Pumayat ka, may comment pa din. So, it's really a part of life. It's real, you guys. Super real. So, for me to talk about it to you, I'm very okay. And people are entitled to their own opinions. Yet, that doesn't stop me as well na magsalita ng comment ko sa comment nyo. Alright? So, what I really wanted to answer is yung tanong kung after 2 years, tapos pumunta ako ng Uganda, did the father, yung tatay ba ng mga anak ko ay may sinabi, may binigay ba? Okay? 2 taon na guys, 2 taon na nakakalipas. Simula na bumalik kami ng Pilipinas, iniwan namin ang Uganda, Africa. Iniwan ko yung marriage ko completely. Actually, mentally, I already left my marriage a year before I left Uganda. A year before we left Uganda, I already left the marriage. Okay? And kung sasabihin man ng ibang babae, if narinig nyo na to sa iba, I would confirm that it's true. Ang babae, hindi basta-bastang nakikipag-break, hindi basta-bastang nakikipag-divorce, hindi basta-bastang nakikipag-anal, hindi basta-bastang lumalayas, hindi basta-bastang gumigive up sa buhay ng walang rason. Ang babae, merong million times, hindi ko alam kung gaano kadami sa iba dyan. Maybe for me, it's just thousands or hundreds. Pero yung iba siguro dyan, grabe, umaabot ng 60 years. So imagine ilang chances, ilang pasensya yung meron sila sa katawan nila before they decide to give up. Alright? Totoo yun. A woman doesn't just give up on the same day. Pagod na ako, ayoko na. Give up, layas. Hindi ganun. Tayo kasi mga babae, meron tayong stages eh. Okay, hindi ko lang alam sa mga naka-experience na mga love story or marriage problems nila if you had this stage as well. The first stage for me was noticing what went wrong or saan na bagay merong mali or saan na bagay merong doubt. Okay, yun yung first stage ko dun. The second stage for me was trying to reach out, talking about it, hoping na I can get solution, hoping na I can get clarification. Yun yung second stage. Third stage, I was already tired of talking about it. Feeling ko wala na siyang chance. I do cry, hiding away from my children. I do cry on my own sa marital bedroom. Okay? I had that very, very low moments sa marriage. Fourth stage is yung pagod ka na. Tumahimik ka na lang. Wala na. Hinahayaan mo na lang. Tinitingnan mo na lang. Kasi somehow you felt that it's very hopeless and you're tired. You cannot repeat yourself na para kang sirang plaka. You cannot keep on begging a person to give you that thing that you're supposed to get from your partner. Okay? You're not going to continue on begging someone na adult and merong sariling pag-iisip at normal naman siguro na tao to give you that attention, the love, the time, okay? For you and your children. There's a breaking point na tinatawag or there's a point where you just give up completely. Pero hindi ka man nag-give up physically, pero mentally and emotionally, you already started to let go hanggang sa wala nang natira. And the last stage there is just leaving. Wala ka nang pakialam. Wala na. Zero na siya. So, it's very, very possible, kung nagtatanong kayo sa akin if it's possible or totoo ba that you can unlove a person. Yes, totoo. That is very true. You can unlove a person. Kasi with my case, sa tatay or sa ex ko, sa tatay ng mga anak ko, at sa mga nalilito, tatay po siya ni Calvin, ni Chico, tsaka ni Mayumi. 3. Si Kuya Kahil, ang iba po yung tatay niya for my previous relationship. Pero
I am grateful. May God bless him, yung tatay ni Kuya Kahil, kasi nga siya ay talagang supportive kay Kahil simula nung bata pa lang si Kahil, pinanganak ko pa lang siya hanggang sa ngayon na magkahiwalay na kami. And in fact, si Kahil ay nasa kanya kasi he's been begging to have Kahil simula nung 6 years old pa lang si Kahil, pero I was not ready. At nung tumuntong si Kahil ng 10 years old, nag-usap kami ng anak ko and he wanted to be there for his dad as well. He wanted to be here with me, but Kahil is growing, and he's growing into a really good, smart kid, good-looking, handsome boy. At hi Chico, Mama is vlogging muna, okay? Okay, thank you. Kiss Mama, be. What are you doing? Nagkain ka na? Kiss muna, Mama. Nagkain ka? Nakain ka pa? I did not kain because some of the people, some of the children running out because it was did not let me have some gummy bear. Pero di ba sabi ko hindi good yung gummy bear kaya masira ang ngipin mo? No, when I was eating the worm candy, it did not make my teeth sira. It did not make your teeth sira. Gani, pero pag nagkain ka ng mga sweets na ganun, slowly the worms will come to your teeth, di ba? But, cause Boston said that. Then he said that we're gonna go buy candy. Ano palang ibili mo kagabi, candy? Yeah, gummy bear and sour candy. Ikaw, anong sayo? Saan ang sayo? Saan ang candy mo? I finished it. Oh, naubos mo na pala ang candy mo. Ba't ka magalit kay Calby? Yeah, he doesn't want to share. And did you tell him sharing is caring? No. His dad, more than ever. Ang tatay kasi ni Kahil very kalma and he's very masculine na I need him to be there for Kahil. Very close. Okay? Isa sa frustration ko sa buhay is yung relationship kasama yung tatay. Kasi hindi kami close ng tatay ko. I grew up having that fear sa tatay namin. Dahil number one, sobrang stricto ni Papa. He guided us to grow up to the point na who we are today. Sobrang stricto ng tatay namin. He is Ilonggo Castilla. Kasi kaya ang last name namin ay Pareño. Ang lolo ko po ay merong dugong Castilla. That's where we got our nose. So merong mga nagtatanong pag nakita nyo kami magkapatid kung nagpa-opera ba kami ng ilong. Somehow flattering. Actually, yung ilong ko, matangos lang siya, guys. Pero medyo may kalakihan. But it's okay. I believe God gave us all the features in our faces na tamang-tama lang at mag-complement sa isa't isa. So, okay lang sa akin yan. But the bridge on our nose, if you can see, medyo mas, elevated siya. Sa lolo namin nakuha. Ang lolo namin, God bless his soul, he did pass away. Ang kanyang ilong po talaga ay sobrang tangos. And ang balat niya talaga ay hindi balat Pilipino. But my father, he got the height from my grandma. So, yung tatay ko, ang mga kapatid niya, sobrang tangkad. Which shows sa mga kapatid ko na iba matangkad. Yung dalawang lalaki namin matatangkad. Kaming mga babae lahat, salamat Lord, binigyan mo kami ng putot na height. Kasi mahirap pag matangkad kami. Mahirap na nga na putot kami matangkad pa. But anyway, my dad got his nose from my grandfather and we got the nose from our dad, sa aming tatay. Growing up, tinatawag namin yung papa namin na papang. Okay? And lolo is lolo. Ang tatay ko, moreno, nakuha niyang balat sa lola ko. Hindi niya nakuha yung height ng lolo ko, so nakuha namin yung height ng tatay namin. Sobrang stricto ng lolo at lola namin growing up. Yung lola ko, sa side ng papa ko, apak ako ripot. Yan ang sabi ng nanay ko kasi we were not very close. We did spend time with them a little bit growing up. Pero hindi talaga namin sila nakilala for who they were. Hindi ko makakalimutan. Kaya hindi kami close ng papa namin. He refused to, hindi niya kami sinusuportahan sa mga kailangan namin na hindi ng project, mga pamasahe. Kung ano lang talaga yung kailangan. Sobrang hirap ni papa hingian ng pera. Yun. Sobrang hirap. Nakakatakot. Kaya lagi kaming lumalapit kay mama hanggang sa nakapag-graduate kami. My dad left us when I was 18. Nagkaroon ng malaking aksidente. Ang tatay namin ay nagbabiyahe ng motor.
yun ang kanyang source of income, and nabangga po siya ng truck. And na-ICU siya ng konti, but he left us after that. Pero somehow, gaano man ka-stricto yung tatay namin, meron siyang mga talagang very, na mga rules, guys, na pag hindi mo nasunod yan, palo sa palo talaga. Number 1, pag kumuha ka ng gamit sa bahay, lalong-lalo na yung mga tools niya, kasi yung tatay namin is electrician. Tsaka meron siyang mga karpentero na mga tools. Pag kinuha mo o hiniram mo dun sa lagayan niya at hindi mo na ibalik sa tamang lugar, walang sabi-sabi, palo agad yan, guys. Walang explanation. Number 2, pag lumabas ka ng bahay, tas nasa bahay si Papa, make sure na umuwi ka ng meron pang araw. Pag umuwi ka na lubog na ang araw, palo, walang explain. Okay? Number 3, nung point na nagdalaga na kami at nagkaroon na kami ng mga jowa-jowa, yung tatay namin merong rule. Doon lang kayo mag-uusap sa loob ng bakuran. Hindi kayo pwede sa kanto, sa labas ng poste, sa daan. Hindi pwedeng ganon. Dapat doon lang talaga sa bakuran ng bahay. Pag nakita ka niya na may kausap kang lalaki, it's okay lang. Pag may nakita ka ni Papa na may kausap kang lalaki, okay? Sa labas ng bahay, other than sa bakuran ng bahay namin talaga, patay ka talaga dyan, guys. Palo sa palo na naman. So, meron tong mga, ni Papa namin, dapat marunong na kaming magluto at the age of 7. Hindi niya kami tinuruan, tiningnan niya lang kami. Kasi sabi ni Papa, pag marunong daw kaming kumain, dapat marunong kaming magluto. So, imagine ilang beses akong napalpak sa pagluto, guys. May isang beses, hindi ko makakalimutan, na yung naluto kong kanin ay sobra po sa tubig, naging parang lugaw. Pinakain po halos lahat sa akin ng tatay ko. Ganun po siya na klase talaga. So some of you might say right now, grabe naman. Yes, sobrang stricto ng tatay namin. Kaya nga kapag umuwi siya galing sa trabaho, grabe na yung kabog ng dibdib namin. So fear was built growing up. So walang closeness, wala yung feeling na parang, hey, andyan si Papa, yung ganon, yung excited kapag dumarating yung tatay mo, anytime nalalapitan mo. So that is the kind of feeling that I wanted my children to have. That is the kind of feeling na gusto ko ma-feel ng mga anak ko, na excited sila pag nakikita nila yung tatay nilang umuwi o nasa bahay, lagi nilang nalalapitan, yung sobrang lambing sa tatay baga, na talagang feeling mo minsan, madadoubt ka na sabi nila nanay daw yung lagi tinatawag ng mga bata, bakit sa akin hindi? Ganun na point. Pero hindi ko talaga siya nakuha. I failed and I always prayed. Kay Lord na, Lord, ito lang talaga yung hinihingi ko. Pero somehow Lord has Lord has a different plan. God has a different plan. So it's okay, never mind. Kasi wherever I am right now, hindi ko man nakuha yung mga bagay na pinagpe-pray ko. I got the things that I did not expect to have in my life. I got my children. Okay? I got my children. And I'm very, very blessed for all their lives. I'm very blessed to have Kuya Kahil. He's the sweetest kuya ever. He's very clingy and still jealous at this point kahit magti-13 na siya. Kasi we've been together 7 years ng buhay niya bago nasundan. Calby is a very amazing, smart kid. He asked about everything. He's inquisitive. He's very observant. To the point na kahit na sa tingin mo malayo siya at hindi siya nakikinig, he's actually listening. And he actually knows. So I'm very careful kay Calby. Number 3, si Chico. Chico is my superhero, kind of, probinsyanong, Coco Martin style, ganon. But he is the sweetest to his siblings. He's a baby. He has that very soft, gentle heart kapag pinili niyang maging soft and gentle. Otherwise, sa ibang moments, para po talaga siyang batang Quiapo. Ayun. When I say batang Quiapo, it's not a bad thing. Batang Quiapo means, tigasin, palaban, ganun. And of course, how would I forget our only princess in the family, my only daughter, Mayumi, where I named her after having her for the last 5 months of pregnancy, where she's supposed to move a lot. But she did not, and it made me worry all the time kasi sometimes umaabot ng 6 days, 7 days na hindi ko talaga siya nararamdaman. She's quite shy inside my belly. So, I decided to name her Mayumi. And fighter. She has that name Mayumi, but behind that name, she's actually a fighter and she never backs off when it comes sa mga kapatid. Okay yung health namin, mag-iina. At sa lahat ng mga nagmamahal sa amin, sa akin, sa mga anak ko, ng bonggang-bongga, kahit hindi nyo pa sila namimit,
maraming salamat. At sa lahat ng mga pusong nanay, pusong lola, pusong tita na nakakaintindi sa sitwasyon ko at minahal ang mga anak ko kahit sa pictures at videos lang, I really do appreciate you guys. I am grateful. I am forever grateful. And sometimes, God doesn't surprise me anymore how He moves in my life and my children's life. Kasi at some point, meron talagang maraming panahon simula nung umuwi kami dito sa Pilipinas, guys. I am overwhelmed sa lahat ng mga responsibility ko as solo mom. Meron ako nakita na nag-upload sa social media, sa timeline na, and I really felt that. Sabi niya, kapag ka magulang ka, nandyan yung mga anak mo para tingnan ka, alagaan ka. Kapag ka mga anak ka naman, andyan ang nanay at tatay mo or ang nanay mo para alagaan ka. Pero sino nag-aalaga sa solo mom? Wala nag-aalaga. Yun yung pinakaano ko talaga na worry. Kaya I cannot keep people around me na walang sincere concern para sa akin. I cannot. Kasi guys, at this point, paano pag may sakit ako? Paano pag hindi ko kaya? Sino yung mag-check sa akin? Sino yung mag-aabot ng gamot? Sino yung mag-iisip for me pag hindi ko kaya mag-isip para sa sarili ko? I got sick a lot of times. But I have people around me who I really trust and who really sincerely loves me and cares for me and my children. And when I say loves me and cares for me and my children, I'm talking about my family and friends, okay? Walang such thing as paduding or mga extra-extra, dyan boyfriend, jowa, bells, lalaki, walang ganun guys, alright? But if I have someone who only cares for themselves, kung kahit na staff pa kita at sarili mo lang ang iniisip mo, hindi ka tatagal sa akin. Kasi I have my family and myself, I have a heart of being there for that person more than an employer. And I am not expecting a lot from you, but the sincerity and the concern, at least, na kapag ikaw yung kasama ko, I would actually ask na we look after each other. I will look after you, you look after me as well. Kasi kung wala ako, wala din ako mapro-provide sa'yo and vice versa. Okay? So anyway, I am very grateful of my children's life. And let's now go back. Okay? Dun sa pinaka-golden na tanong ninyo. Alam ko inaantay ninyo to. And I don't feel like I have to explain myself, but I really wanted to breathe it out. I wanted to reflect. I wanted to take it out of my heart. And I wanted to tell it to you guys. This is my choice. Okay? Choice ko to. At kapag ka-choice kong sinishare ng ganito guys, hindi ako pinagsasabihan or pinagbibilinan ng mga kapatid ko kasi they are never in my shoes. They only wanted to be there for me, love me, understand me, but they will never judge me. They won't. And even if they do judge me, they will laugh about it. And I will laugh about it. I know they only have the heart and concern para sa akin at sa mga anak ko. They don't really want us to be in a bad position. So the golden question is, kung after 2 years na pumunta ako sa Uganda and when I was there, nag-reach out ba yung tatay ng mga bata? May inabot ba siya? May binigay ba siya? May sinabi ba siya? And everything. The last thing na pag-reach out ko sa kanya bago ako pumunta ng Uganda, at I remember na share ko yun sa inyo, is when I talked to him and the first... anak. Ano yan? Patingin ako. Wow, Cookie Beach, Shelly, Dinor Dandy's World Skin. Very nice. No, this is the name of her who's playing. What's her name? Rian gave me that advice to add a little more hope. Kung wala na talaga, mag-add lang ng konti. Konting-konti lang talaga. So I did. Kahit alam ko, kilala ko na siya, alam ko na yung gagawin niya, alam ko na yung sasabihin niya. Ako talaga guys, kung tatanungin niyo ako sa puso at utak ko, he doesn't exist. Okay? Wala na siya. Binaon ko na siya sa limot. Binaon ko na siya sa putik. Sa putik, hindi sa lupa. Binaon ko na siya. Total, wala din namang kwenta. Okay? Pero I have family and friends who's advising me to do otherwise. So, I opened up again a little bit, hoping na merong realization after 2 taon. And the only words na tumatak sa isip ko, unang-una is, sinabi niya na kung hindi ko kayang buhayin yung mga anak ko, yung mga bata, ibalik ko daw sila sa Uganda at iwan sa kanya. Unang-una yan. Now, let me know what you say down below. Babasahin ko mga comment ninyo. Number 2, hindi muna ako magre-react ha. Number 2 is, inalok niya ako ng trabaho sa kumpanya niya na yung Meraki Travel and Tours. And gusto niya na magtrabaho ako. And he said, meron siyang malaking plano para sa amin, para sa mga bata. Meron siyang major na change, na pagbabago, ganito, ganyan.
Pero inaalok niya muna ako ng trabaho. Okay, yun yung ikalawa. Yun lang yung tumatak sa isip ko. Kinumusta niya ba yung mga bata? I wouldn't say na hindi ko na-feel yung sincerity doon. Hindi yun yung focus ng kanyang conversation. Okay? So, that's the last one. And we communicated online lang sa isang online platform. That was before ako pumunta ng Uganda. Bago ako pumunta ng Uganda ulit, nag-message pa ako sa kanya sa email na ihatid yung mga gamit ko kasi I wanted to donate them. Otherwise, mabubulok lang yun at sayang. I know I had a lot of things left. Hoping na, other than sa mga gamit ko, meron siyang prepare. Lagi pa merong konting hope. Meron siyang prepare para sa mga bata na kahit na ano, regalo, gamit, bagay, whatever, kahit ano, savings plan, whatever, kahit ano. Okay? Let's say savings plan na pwede nilang mahawakan pag 18 na sila, kahit anong ganun. Okay? So, pumunta ako ng Uganda. Long story short, wala ako nung hinatid niya yung gamit ko. Hindi siya nagsabi sa akin ng kahit na anong, hindi niya ako kinontak, hindi niya ako minessage sa email kasi yun yung aming contact form namin. Yung email lang talaga. Ang tinatawagan niya si Maring Sara. At si Maring Sara ayaw ding sumagot kasi hindi niya alam yung sasabihin niya. So, I do understand Maring Sara and she always try to consider yung nararamdaman ko bago siya gumawa ng something na involve yung buhay ko. Okay? And I really do appreciate my friend for that. She's such a solid soul. She's a gift. She's a gift to me and my children. She's a blessing. She's a blessing. She's a very good friend. And alam ko marami sa inyo gusto maging kaibigan si Maring Sara. Maswerte kayo guys pag naging kaibigan niyo si Maring Sara. I know. Hindi kayo, mamahalin kayo ng todong-todo niyan. But anyway, iniwan niya yung mga gamit. I came back from where I went kasama si Maring Sara. Nakita ko na yung mga gamit ko pero wala pong iniwan na kahit ano para sa mga bata. Walang iniwan na kahit na ano, walang mensahe, walang instruction, walang pabigay, walang pera. So kung tinatanong niyo kung may iniwan, binigay ba na regalo, walang regalo. Kung may binigay o iniwan ba na pera, walang pera. Okay? Kung may iniwan o binigay ba na mensahe, walang mensahe. So those are the answers. Nothing. I already gave up that little hope that I have. Bago pa, nung inalok niya na ako ng trabaho kasi, wow, yun ba yung topic natin dito? Nag-reach out ako kasi I am hoping na ang unang magiging topic at only focus ng topic is yung mga bata. Pero inalok ako ng trabaho. And challenge or sinabihan ako ng salita na kung hindi ko kakayanin yung mga anak ko, kasi nga nag-reach out ako sa kanya, hoping na nakapag-realize siya na may kwenta siya kahit konti. Okay? As ano, kaya hindi ako nagagalit sa mga kapatid ko. Alam niyo yung word ng mga kapatid ko dito. Sperm donor. Salamat sa sperm donor. Yes, I will not hide that. Galit na galit yung mga kapatid ko sa kanya, but pinapakalma ko yung mga kapatid ko kasi somehow I do believe in the words, you will reap what you sow. What you sow, okay, in life. I do believe in karma. Yes. Kaya pinapakalma ko yung mga kapatid ko, pero galit na galit po yung mga kapatid ko talaga sa kanya. Okay? Wala siyang kwenta. Number 1, deadbeat. Piniling maging kwenta kahit may utak naman. Okay? Binaon na yan binaon na. Pero yung galit, ganyan nandyan Sperm donor. Sperm donor ka lang. Diba? Ganon. And, wala siyang ano. So, nawala na yung hope ko doon pa lang. And I really saw how a really capital letters, bold, narcissist person, you know? I don't care what other people will say there. Na-diagnose na maraming sabi na niya. Wala akong pakialam. Hindi nyo nabuhay yung buhay ko. And I've seen all of those red flags and symptoms. At meron na naman masabi, nakita mo na pala yung red flags at saka symptoms, nakaapat ka pa. Try nyo muna maging asawa. Try nyo muna maging nanay. Try nyo munang isuot yung sapatos ko bago kayo magtanong ng ganyan. At kapag nangyari yon, then we shall see each other again, eye to eye, and tell me, you might decide things na hindi katulad ng decision ko. Or you might end up deciding katulad ng ginawa ko. But, speak when you are wearing someone's shoes. Okay?
So, wala siyang ginawa, walang sinabi, walang binigay whatsoever. And, if tinatanong niyo ako kung na-shock ba ako, hindi ako na-shock. I'm not shocked. Hindi ako na-disappoint kasi I've been disappointed long time ago. Hindi na ako talaga, guys. So, hindi ako disappointed, no? Somehow, my only regret is, ang hirap Ang hirap sa aming mga nanay, single nanay, or mga may anak na hindi nag-work out yung relationship. Kasi somehow, you are torn between things or reflections. Ako ay am torn sa reflection na I regret na sobrang nagsisi ako na nagpakasal ako, number 1. Sobrang nagsisi ako na at least sana hindi man lang kami kinasal, no? Kasi ang gulo talaga pag merong papeles na involved, to be honest. This is my opinion ha, sa sarili ko to. Bahala kayo sa ano ninyo, kung gusto niyo magpakasal or what not. Or kung hindi pa kayo kasal ngayon and gusto niyo magpakasal, sa inyo po yan. Pero isa yan sa pinagsisihan ko talaga. Somehow, wala akong masabing the only good moments that I had kasama yung tatay ng mga bata is only the beginning part of the relationship. Nung nagsama na talaga kami, actually before the wedding, meron na mga konting red flag, pero syempre sabi ko okay lang. Sana inisip ko no, na yung mga red flag na to, paano kapag yung mga anak ko ang makatanggap ng red flag? Kakayanin ba nila? Somehow I was blinded, and most of the time that's what happens kapag you decided to choose someone na sila na yung magiging tatay ng mga anak mo, sila na yung magiging asawa mo. You will be blinded with your own personal emotions, with your own feelings, and you will not see some things. Okay, wag tayong magpaka-ipokrita dito kasi alam ko kayo din ganun, no? Sa mga jowa ninyo dyan. Let me just hope na if ever na walang mga babaeng umabot sa ganitong sitwasyon, sa sitwasyon ko, and if nakaabot man kayo sa ganitong sitwasyon na may mga anak na kayo, I hope you are strong enough to make the right decision para sa iyo at sa mga anak mo, okay? Do not beat yourself up. Do not wait until the time na mentally na-give up ka na talaga or physically na-give up ka na talaga. Kasi alam ko, maraming mga babae yung talagang umaabot sa point na they choose to end their life. And yes, that is true. Okay? So, I am praying and hoping na tayong mga babae, mas maging strong tayo mentally, financially, physically, emotionally, spiritually, for ourselves and for our children, kung may mga anak na involved. Alright? Again, I am happy. My heart is happy. My mind is happy. I am finally at peace. I am more than happy, more than at peace, more than loved by my children. I love myself more. My family loves me more now that I'm a single mother compared sa before. I have found my solace. I am much more satisfied ngayon na ako lang mag-isa para sa mga anak ko kaysa nung meron akong kasama na parang wala. Okay? So once again, you guys, I know I wanted to talk more, a lot of things more about dito. I felt a really good relief na nasabi ko na sa inyo to. I am very, very happy. Let me know what you think down below. I'm going to read all of them. At kung nakita ninyo na meron ng heart, na heart ko na yan, ibig sabihin nabasa ko po. And I'm considering that. If you have questions, I'm going to heart all of them and I will try to answer them at least sa mga episode natin na sumusunod. Again guys, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nagmamahal sa akin at sa mga anak ko at sa mga taong nagmamahal din sa amin na minamahal ninyo. It's a one huge family, you guys. Again, maraming salamat. If you have not seen yourself na nakapag-subscribe na, please do so. Marami pa tayong kwento-kwento ng aking buhay dito sa aking YouTube channel. I am Princess Higa. I'll see you guys on the next episode. Much love and much respect.